Dear Ate Helen, ito po ay kwento ng pinakamalapit na babae sa aking buhay. Itago na lang po natin siya sa pangalang Juday. Si Juday ay nagtatrabaho sa isang call center sa isa sa pinakamataas na building sa Ortigas. Tandang-tanda ko pa nang bumati siya ng "Hello, I'm Cavite Girl." At doon na nagsimula ang lahat. Tumagal-tagal pa ang buhay niya sa call center hanggang siya ay nalipat sa QA at doon nagsimula ang kalokohan nila ng kanyang mga kaibigan. Doon na rin siya nabansagang hirit, darado at tumador queen. Marahil ay natatandaan pa niya ang mga lugar na kinainan, pinuntahan at tinambayan nilang magkakaibigan. Naalala pa rin kaya niya ang pagtatalo sa sticker para sa Starbucks planner? Ang pagpapaiyak ng katrabaho dahil itinago niya ang Starbucks planner nito? Natatandaan pa kaya niya ang mga araw at gabing inilagi sa mga hotel sa Ortigas? Ang pagposing sa bintana, ang paggaya kay Kirby, at higit sa lahat, ang pagtapon ng konfeti habang nalalaglag ang isa niyang kasama na binuhat ng mga lasing na kaibigan. Napakasayang balikan ng mga araw na yon, lalo na pag maaalala ang kinahinatnan ng mga oras na yon. Ang grupo ni Juday ay talunan at nagwagi ang mga dancers na naglalaglagan ng strap ng bra. Nariyan din ang isang summer outing sa Puerto Galera na naiwan sila ng bangka dahil sumakit ang tiyan ng isang kasama. Wala na silang nagawa kundi ang kumain ng halo-halo habang naghihintay makauwi ng Manila. Ngunit ang buhay ay mapanukso talaga. Dumating ang isang malaking dagok sa buhay niya nang mapahamak ang kasintahan. Nang mangyari ito, andyan pa rin ang kanyang mga kaibigan na dali-daling bumili ng sopas upang magkalaman ang kumakalam niyang sikmura. Naalala pa din kaya niya ang nangyari sa Medical City kung saan siya ay na-face the wall dahil sa pangaasar sa kaibigan tungkol sa pag-utot. Napakasaya ng mga alaala na yon. Puro swimming, check-in, lamon, pa-deliver, at 2 oras na lunch break. Dumating ang araw nang napansin ng kanyang kakayahan at hiniran siyang team leader ng inbound, kasama ni Dianis na hanggang ngayon ay virgin pa rin. Masaya ang buhay noon. Lahat ng gusto niya ay nagagawa niya. Ultimo, pakikipagdiig sa lalaking itinatwa niyang kasintahan. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Walang bahong hindi sumisingaw. Nagbunga at nabuko ang kanyang pagsisinungaling nang lumobo ang kanyang tiyan. Hindi niya naitago na iniibig pa rin niya ang lalaking binansagang kaibigan na lang daw. Pero mapalad pa rin siya dahil pinanagutan siya nito at naging masaya ang kanyang pamilya. Unti-unti na rin niyang naabot ang kanyang mga pangarap na inahilin tulad sa relasyon ni Maylene Dizon at Paulo Paraiso. Ngayong lilisanin niya na ang kanyang mga kaibigan, ito lang ang maipapayo nila na pagdating sa kanyang landas na tatahakin, naway siya ay mag-behave. Hanggang dito na lang ang aking liham, Ate Helen, at salamat sa pagbasa ng aking kwento. Lovingly yours, Yaya. Yaya ni Ron.